Si Hajime Nagumo ay isang walang kwenta at walang silbing tao na biglang na-teleport sa ibang mundo kasama ang kanyang mga kaklase. Doon lahat sila ay biglaang nagkaroon ng mga kapangyarihan. Siyempre lahat ay may kahit papaano'y kapaki-pakinabang na kasanayan maliban kay Hajime na kaya lang gumawa ng brick mula sa putik. Sa kabila nito ay sinubukan pa rin ni Hajime na mag-train upang mag-level up kasama ang kanyang mga kaklase, kahit na ang tanging kaya niyang gawin ay maghukay ng sarili niyang libingan at ang masaklap pa. Na-stuck ang kanilang mga level kaya't napilitan silang magpunta sa isang labyrinth para matuto ng mga kasanayan para sa PvE o player versus environment. Ngunit alam ni Cory na hindi kakayanin ni Hajime kahit isang langgam, sinubukan niya itong pigilan at binalaan na huwag sumama at dahil delikado ito para sa kanya at sa halip na pakinggan ang payo ni Cory, nakiusap si Hajime sa kanya na protektahan siya at gamutin kung masaktan siya. Sa awa at pagtingin kay Hajime ay nangako si Cory na protektahan siya at kinabukasan, pumasok si Hajime at ang kanyang mga kaklase sa Great Labyrinth upang mag-level up ng kanilang mga kasanayan, dahil isa siyang walang silbing tao ay naging pabigat lamang si Hajime sa lahat. Ang tiyad ng kanilang klase na si Cookie ay nagsabi sa kanya na mag-training tulad nila, pero tumanggo lang si Hajime bilang tugon at habang patuloy nilang ginagalugad ang lugar, napadpad sila sa isang mahiwagang kristal subalit nang hawakan nila ito ay bigla silang na-teleport sa isang silid na puno ng traps at halimaw. Habang ang kanyang mga kaklase ay nagpapakita ng kanilang mga espesyal na kasanayan para labanan ang mga halimaw, tumuon si Hajime sa pagsasagip sa isang certified na body na mula sa panganib, ngunit bigla siyang tinatraidor ng isa niyang kaklase na nagtulak sa kanya pababa sa kailaliman ng Great Labyrinth. Nagising si Hajime na nag-iisa at natatakot sa Great Orcus Labyrinth at sinubukan niyang hanapin ang daan palabas at napadpad sa isang kuneho. Akala niya ay cute at fluffy ito pero biglang naging parang babaeng nagta-time of the month at pumatay ng 2 halimaw. Nang akala ni Hajime na siya na ang susunod na magiging pagkain ng kuneho at biglang lumitaw ang isang halimaw na oso at nilamon ang kuneho, natatakot para sa kanyang buhay at sinubukan ni Hajime na tumakas pero napansin siya ng oso at inatake, dahilan para mawala ang isa niyang braso. Gusto na lamang ni Hajime na mabuhay gamit ang disability checks kaya't ginamit niya ang kanyang kakayahan sa transmutation at sa tulong ng malas at swerte, nakaligtas siya at natagpuan niya ang sarili sa ilalim ng isang holy crystal, na isang mahiwagang bato na sinasabing nabuo mula sa crystal na bathwater ng isang sikat na e-girl. Walang pag-atubili ay iniinom ito ni Hajime at nagkaroon ng kaunting lakas at si Hajime na punong-puno ng galit sa pagtataksil at napagtanto na walang tutulong sa kanya, kailangan niyang tulungan ang sarili niya kaya't uminom siya ng bathwater ng halimaw at nagsimulang pumatay ng iba pang halimaw. Kinain niya ang isang wolf monster at habang nag-emerge ang mga cells ng halimaw sa kanya ay dumaan siya sa isang masakit na transformation. Dahil dito ay nagmukha siyang si Kenki mula sa Wish version at nagulat si Hajime sa kanyang anyo at binuksan ang kanyang status plate, kung saan natuklasan niyang may bago siyang mga kasanayan tulad ng metal manipulation, iron stomach, lightning speed at language comprehension. Tuwa at pagkagalak ang naramdaman ni Hajime kaya nagdiwang siya sa paraang gusto niya at kumain siya ng mas maraming pagkain at lumikha ng baril. Tinawag niya itong Donner at ginamit ito upang patayin ang monster rabbit na kanyang kinain, dahil dito ay nagkaroon siya ng mga bagong kasanayan tulad ng quickstep at aerodynamics. Buo na ang kumpiyansa niya at desidido siyang harapin ang lumang kaaway, muli niyang nakaharap ang oso at sinabi niyang hindi lamang siya babawi para sa braso niya kundi pati ang mga babaeng mas pinili ang ibang lalaki kaysa sa kanya. Habang nakangisi ay inatake niya ang oso ng buong puwersa at sa wakas ay napatay niya ito at tinanggal ang braso nito at kinain ito, kahit na lasang basura ang karne ng oso na mas maayos ito kaysa sa mga nakain niyang ibang halimaw at matapos ang laban, nagpa siya si Hajime na mabuhay sa impyerno ng labyrinth at makabalik sa kanyang mundo. Samantala ang mga kaklase ni Hajime ay nagtipon sa harap ng hari ng Highlight Kingdom. Isinalaysay nila ang kanilang karanasan sa 60th floor ng labyrinth kung saan nakaharap nila ang behemoth. Ayon sa kanilang kwento ay isa sa kanilang mga bayani ang namatay sa laban. Sinabihan sila ng hari na huwag ikalat ang balita at samantala si Shizuko, habang nagpa-practice ng kanyang espada ay napansin ang kakaibang kilos ni Des na isang kaklase nila. Naisip niya kung si Des ba ang traidor na nagtulak kay Hajime ngunit binura niya ito sa kanyang isip at bumalik kay Cory. Nakakagising lang matapos ang 5 araw. Nag-alala si Cory at iniisip na umiiyak si Hajime habang nagdurusa at sa kabilang banda,
Si Hajim ay nakatayo sa harap ng isang malaking pinto na tila ginawa para sa kanya at napagtanto niyang wala siyang nababasa tungkol sa bahaging iyon ng labyrinth. Pakiramdam na niya'y handa na siya at inactivate ni Hajim ang kanyang African genes at sinubukan na pasukin ang pintuan pero nabigo siya. Sa kanyang pagtatangka ay hindi sinasadyang naalimpungatan ni Hajim ang dalawang Cyclops na nagbabantay sa pintuan, bago pa man siya mabigyan ng pagkakataon ay agad na umatake ang mga Cyclops. Pero hindi ito ikinagulat ni Hajim dahil sapat na ang mga napanood niyang Ice Sky anime. Matapos niyang patumbahin ang dalawang Cyclops na natagpuan niya ang dalawang monotone na nakakabit sa kanilang katawan, na ginamit niya para mabuksan ang pintuan at pagpasok niya ay nakita ni Hajim ang isang babaeng nakaselyo sa isang bato at sa unang tingin pa lang, napagtanto niyang parang pang Happy Meal ang edad ng babae kaya't agad siyang tumalikod na tatakot na baka kumatok ang FBI. Nang makita ng babae na paalis si Hajim ay bigla itong nagsabi ng step bro at natrap na naman ako sa washing machine at natigilan si Hajim at huminto, sinamantala ng babae ang pagkakataon at ipinaliwanag na nanggaling siya sa isang makapangyarihang lahi ng mga vampira, pero siya'y tinatraidor ng kanyang mga tao at isinilyo dahil sa kanyang walang hanggang aura. Pagkarinig nito ay ginamit ni Hajim ang lahat ng kanyang lakas para sirain ang selyo at matapos niyang palayain ang babaeng kasing liit ng fun-sized, tinanong niya ang pangalan nito pero iginiit ng babae na bigyan siya ni Hajim ng bagong pangalan at dahil sa kanyang kakayahan, sinabi ni Hajim na napapaalala sa kanya ng babae ang buwan kaya tinawag niya itong Yu. Pero bago papayagan ni Yu si Hajim na makapasok sa kanyang Chambers of Secrets ay bigla silang inatake ng malalaking projectiles. Walang sinayang na oras si Hajim at agad na pinrotektahan si Yu at isinasakripisyo ang sarili at matapos ang biglaang pag-atake, nagbuhos si Hajim ng bathwater ni Beldel sa kanyang sugat at agad na bumalik sa laban. Nang humarap sila sa isang higanteng halimaw na alakdan at inutusan ni Hajim si Yu na manatiling malapit sa kanya upang makapaglaban siya ng walang inaalala, habang nakakapit si Yu sa kanyang katawan ay lumayo si Hajim at sinubukan na gamitin ang kanyang donor para pabagsakin ang halimaw. Pero nang maubos ang bala at napagtanto niyang hindi tumatalab ang kanyang baril sa matigas na balat ng halimaw, sa puntong iyon ay uminom si Yu ng dugo ni Hajim at ipinakita ang kanyang lakas gamit ang isang malakas na spell attack na nakadirekta sa halimaw. Bagamat hindi ito sapat para patayin ang alakdan ay mabilis na nag-isip ng plano si Hajim, sinabi niya kay Yu na asintahin ang bahagi kung saan niya binaril ang halimaw kanina at gamit ang kombinasyon ng kanilang lakas ay napapabagsak nila ang halimaw. Matapos ang laban ay tinanong ni Yu si Hajim kung bakit hindi siya iniwan. Sa isang ngiti ay sumagot si Hajim na maaari niyang gawin ang gusto niya kay Yu nang walang takot sa batas at nang tinitigan siya ng masama ni Yu, agad niyang binago ang usapan at tinanong ni Hajim kung lahat ng vampira ay nabubuhay ng 3,000 taon, ipinaliwanag ni Yu na siya'y espesyal na walang edad at immortal. Habang nag-uusap sila ay natutunan ni Hajim mula kay Yu ang tungkol sa sinaunang digmaan sa pagitan ng Mavericks at ng mga Diyos. Nang matalo ang Mavericks ay lumikha sila ng mga labyrinth para maitago ang sarili. Sinabi ni Yu na kung mahahanap nila ang isang Maverick ay maaaring matagpuan nila ang daan palabas ng labyrinth. Napuno ng pag-asa at gumawa si Hajim ng higit pang mga armas mula sa katawan ng halimaw na alakdan. Tinanong ni Yu kung bakit parang emo si Hajim kaya't ikinwento niya ang kanyang nakaraan at umaasang makakakuha ng emosyonal na suporta mula sa vampira. Pero nadismaya si Hajim nang gawin ni Yu ang natural na ginagawa ng mga babae na baliwalain siya. Gayunpaman nang makita niyang umiiyak si Yu para sa kanya at tiniyak niya na wala na siyang pakialam sa nakaraan at ang gusto niya lang ay makauwi, nang marinig ang salitang bahay ay nalungkot si Yu at ipinahayag na wala siyang tahanan dahil kinuha siya mula sa basurahan. Napagtanto ni Hajim na kung may gagawin siyang nakakahinala kay Yu, hindi ito kayang magrereklamo sa mga magulang nito kaya't inanyayahan niya itong sumama sa kanyang pagbalik sa mundo ng tao. Sa tuwa ay pumayag si Yu at habang naglalakbay ay napadpad sila sa isang grupo ng mga dinosaur. Natawa si Yu nang makita ang mga bulaklak sa ulo ng mga dinosaur at sinabi niyang mukhang puki ang mga ito, pero pinaalalahanan siya ni Hajim na sinusubukan silang kainin ng mga dinosaur. Matapos ang matagal na pagtakbo at nakapasok sila sa isang kuweba na may lumulutang na berdeng mga bola, bigla ay inatake ni Yu si Hajim at napansin niyang may bulaklak din sa ulo ni Yu at tanda ng kontrol ng isang halimaw at sa gitna ng laban, nagsimulang tumubo ang isang bulaklak sa ulo ni Hajim pero dahil sa kanyang pagkamanhid sa emosyon ay hindi ito lumago.
Nang matuyo ang bulaklak ay agad niyang binaril ang halimaw at pagkatapos ng laban ay kinain ni Hajim ang bulaklak na halimaw bilang suporta sa mga vegan. Nang tanungin niya si Yu kung gusto rin nitong kumain at sinabi nitong mula sa dugo niya kinukuha ang kanyang sustansya. Walang babala at biglang nilantakan ni Yu si Hajim at matapos ang kanyang double snack ay nagpatuloy si Hajim hanggang marating nila ang ika-100 palapag. Sa wakas ay nakarating sila sa pinto ng Maverick's Lair at nang buksan ito, isang teleportation circle ang biglang lumitaw. Sa halip na matakot ngumiti si Hajim at alam na ito ang hudyat ng huling boss at tama nga siya ay may isang higanteng Hydra ang lumitaw, agad na umatake si Hajim at Yu ng buong lakas at inilalagay ang lahat sa laban at sa kanilang patuloy na laban ay napagtanto nila Hajim at Yu na ang kanilang pagsisikap ay tila walang silbi, dahil mabilis na gumagaling ang mga umaataking dragon dahil sa isang puting dragon na may kakayahang magpagaling. Dahil dito ay inilipat ni Hajim ang kanyang focus sa Healing Dragon kaso tuwing susubukan nilang umatake dito, agad silang napipigilan ng mga nagtatanggol na dragon at sa kabila ng sitwasyon ay hindi nila isinuko ang laban dahil ito ang ninja way nila, habang patuloy silang lumalaban sa Hydra at isa sa mga ulo ng dragon ang nagpakita kay Yu ng nakakatakot na alaala ng kanyang nakaraan. Dahil mas nakakatakot pa ito kaysa sa nakaraan ng isang e-girl ay nagsimula siyang manginig sa takot. Napansin ni Hajim ang kalagayan ni Yu at agad siyang tumulong at pinainom niya ito ng e-girl bathwater upang gisingin siya mula sa bangungot. Para mas palakasin si Yu ay hinalikan siya ni Hajim sa lips at nangakong tatalunan nila ang final boss. Buo ang loob at nagsanib puwersa sina Hajim at Yu upang pababagsakin ang Hydra. Habang inilalabas ni Hajim ang bago niyang baril ay ginamit naman ni Yu ang kanyang sinaunang mahika upang talunin ang mga dragon. Sa wakas ay nagtagumpay sila sa pagpatay sa mga dragon. Ngunit bago pa sila makapagdiwang ay bumangon muli ang puting dragon mula sa mga abo at inasinta si Yu. Bago pa man tumama ang atake sa kanya ay mabilis na tumalon si Hajim upang protektahan siya at matapos ang pagsabog, nakita ni Yu ang Hydra na nakatayo pa rin habang si Hajim ay nawalan ng malay sa lupa. Sa kawalan ni Hajim at buong tapang na lumaban si Yu ngunit kalaunan ay natalo rin siya dahil sa sobrang lakas ng dragon. Samantala sa kanyang kawalan ng malay ay narinig ni Hajim ang pag-iyak ni Yu at may kung anong pumutok sa loob niya at sa sobrang galit, nagising si Hajim na puno ng puot. Muling bumalik si Hajim sa laban at dala si Yu sa kanyang mga bisig at inutusan itong uminom ng kanyang dugo upang manumbalik ang lakas nito, habang lumalakas si Yu sa bawat higop at nagsimula ng gumawa ng plano si Hajim, gumawa siya ng maraming butas sa pader at nagtanim ng mga bomba sa loob. Nang nasa tamang posisyon na ang dragon ay ginamit ni Hajim ang kanyang baril upang pasabugan ang mga bomba, na nagresulta sa pagbagsak ng mga pader at pagkulong sa kalaban at sa unang yugto ng plano ay inutusan niya si Yu na gamitin ang kanyang Asher Blaze spell, na sa wakas ay nagdala ng katapusan sa Hydra. Sa halip na magdiwang ng Dirty Tango ay parehong napagod sina Hajim at Yu at sabay na bumagsak. Sa kaharian ng highlight ay hinarap ni Hajim ang teacher na si Ao at ang papa na si Aizer. Nagagalit si Ao dahil ipinadala ng papa ang kanyang mga estudyante sa Great Orcus Labyrinth. Ipinaliwanag ng papa na mas gugustuhin ng kanyang mga estudyante na isakripisyo ang kanilang buhay kaysa magtagal sa mundo para pag-aralan ang mitochondria bilang powerhouse of the cell, dahil sa galit ay nagbanta si Ao na hindi na siya magtanim ng bulak kung hindi ibabalik ng papa pabalik ang kanyang mga estudyante. Samantala sa labyrinth ay nag-breakdown si Cory dahil namimiss niya si Hajim at sinabihan siya ni Cookie na mag-push up kung talagang gusto niyang makita si Hajim at sa kabutihang palad, may mga NPC na tumahimik kay Cookie at nagbigay ng suporta kay Cory. Nang magkamalay si Hajim ay natuklasan niyang nakahiga siya sa isang malambot na kama habang nakayakap kay Yu, naguluhan siya at agad na tinanong si Yu tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag ni Yu na matapos nilang talunin ang Hydra ay bumukas ang isang pintuan kaya't dinala niya si Hajim sa kaligtasan. Binuhusan niya ito ng holy water upang maibalik ang kanyang lakas at nang matapos ang usapan ay tinanong ni Hajime kung bakit sila parehong walang saklot, sa halip na sagutin siya ng maayos ay nagbiro si Yu na maghanda siya para sa child support sa loob ng 18 taon. Pagkatapos ay nakahanap sila ng damit at nagbihis at habang nagbibihis ay ibinahagi ni Yu na may mga kakaibang bagay siyang natuklasan habang natutulog si Hajim, nang magpatuloy sila sa paggalugad at napadpad sila sa Maverick's Lair kung saan natagpuan nila ang isang kalansay na nakaupo sa isang trono. Agad na napansin ni Hajim na parang namatay ang Maverick sa kahihintay sa reply ng Goth Mommy.
Sa sahig ay nakita ni Hajim ang isang magic circle at tinapakan ito para lang sa katuwaan at laking gulat niya, nang biglang lumitaw ang isang recording ng Maverick na nagpakilala bilang Oscar Orcus at ito ang taong lumikha ng Labyrinth. Ipinaliwanag ni Oscar kung bakit sila at ang iba pang Mavericks ay nilabanan ang mga Diyos, samantala sa ika-65 palapag ng Labyrinth ay muling hinarap ng grupo ng mga bayani ang Behemoth. Sa pagkakataong ito sa halip na matakot ay ginamit nila ang kanilang pinagsamang lakas upang talunin ang halimaw. Balik sa Maverick's Lair na sinabi ni Oscar kay Hajim na bilang unang nakalampas sa Labyrinth at ibibigay niya ang kanyang kapangyarihan bilang gantimpala at bago ibigay ang kanyang kapangyarihan, hiningi ni Oscar kay Hajim na mangako na hindi niya gagamitin ang mga ito sa masasamang layunin. Pagkatapos ng kanyang huling salita ay naglaho si Oscar at napuno ang isipan ni Hajim ng lahat ng alaala at kakayahan ni Oscar. Nang makabawi si Hajim ay ibinahagi niya kay Yun na ang mga Mavericks ay hindi talaga masasamang Diyos o rebelde na tulad ng sinasabi na sila pala ay mga tagapagpalaya. Ngunit sa totoo lang ay hindi ito pinansin ni Hajim at inisip lang na nakakuha siya ng bagong kakayahan na tinawag na creation, na nagpapahintulot sa kanya na magdagdag ng enerhiya sa mga materyales upang bigyan ito ng espesyal na katangian. Nang malaman ni Yun na kaya ni Hajime gumawa ng mga artifact at tinanong niya kung maaari siyang gumawa ng device na makakapagpasaya sa kanya dahil pagod na siya sa pagiging DJ. Dahil sa isang makadiyos na tao si Hajim ay tumanggi siya at sinabing pagtutuunan na lang ni Yu ang sinaunang mahika. Kinabukasan ay matapos ilibing si Oscar ay nagpatuloy si Hajim sa paghahanap ng daan pabalik sa ibabaw at sa kanilang pag-aaral ng mga scroll, natuklasan nila ang isang magic circle na makakapag-teleport sa kanila sa ibabaw. Gayunpaman kailangan nito ng singsing ni Oscar na hawak na ni Hajim at biglang lumapit si Yu dala ang isang sinaunang aklat at nang basahin ito ni Hajim, nalaman niyang maraming labyrinth pa ang nakakalat sa tortoise at bawat isa ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga nakakalampas dito. Dahil sa revelasyon ay nagpasya si Hajim na talunin ang bawat labyrinth upang makakuha ng sapat na lakas para sa kanyang pagbabalik at sa basement ng kanyang nanay. Sa parehong araw ay pumasok sina Hajim at Yu sa workshop ni Oscar at napapalibutan ng mga makabagong makina. Agad na naging interesante si Hajim at sinabi kay Yu na nais niyang manatili ng mas matagal upang masipsip ang lahat ng kaalaman at impormasyon mula sa workshop. Pagkalipas ng 2 buwan ay handa nang bumalik sa ibabaw sina Hajim at Yu gamit ang Magic Circle. Bago umalis sinabi ni Hajim kay Yu na ang mga sandata at mahika na natutunan niya ay sobrang lakas. Kaya't kailangan nilang mag-ingat dahil ang Holy Church at mga kaharian ay maaaring magtangkang sirain siya at nang maunawaan ni Yu ang panganib, inactivate ni Hajim ang circle at pagdating nila sa ibabaw ay nagpalitan sila ng mapagmahal na tinginan. Ngunit biglang may isang bunny girl na tumakbo papalapit sa kanila ng buong bilis, napansin ni Yu ang pag-angat ng assets ng babae kaya't agad niyang sinabi kay Hajim na umalis na sila. Bago sila makaalis ay ipinakilala ng Rabbit Girl ang sarili at niyakap si Hajime at sinasabing matagal na niya itong hinihintay. Hindi nagpaapekto si Hajime at sinubukan na alisin ang babae ngunit sinabi nito na nasa panganib ang kanyang pamilya at siya lang ang makakatulong. Binanggit ni Yu sa bunny girl na womp-womp habang hinihila ang kanyang tainga at inutusan itong bitawan si Hajim. Gayon din si Hajim ay kumilos na parang si Patrick Bateman at sinipa ang babae, sinasabing wala siyang obligasyong tumulong sa isang random na rabbit girl. Nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sina Hajim at Yu kaso naputol ito nang harapin sila ng isang nakakatakot na halimaw na tinatawag na Deeder. Agad na binalaan ng Rabbit Girl si Hajime na tumakas ngunit tulad ng iba ay binaliwala siya ni Hajime at kalmadong binaril ang halimaw, tinapos ito sa loob ng ilang segundo. Nabigla ang Rabbit Girl at halos may sasabihin tungkol sa gusto niyang lunukan ang lahi ni Hajim, ngunit agad siyang sinuntok nito at sa gitna ng kanyang luha ay inamin ng Rabbit Girl na siya ang panganay na anak ng Hall of Beast Tribe. Sinabi rin niyang pinagpala siya ng Diyos ng kagandahan kaya dapat tulungan siya ni Hajime. Sa galit ay sinampal siya ni Hajime at sinasabing si Yu ang pinakamagandang babae sa mundo. Sa isang mapangahas na galaw ay hinawakan ng Rabbit Girl ang kanyang dibdib at sinabing mas maganda siya kaysa kay Yu. Narinig ito ni Hajime at iniwan siya para harapin ang galit ni Yu. Kalaunan matapos kumalma ang lahat ay tinanong ni Hajime ang Rabbit Girl tungkol sa kanyang kwento. Ibinunyag nito na inalis siya sa kanyang tribo dahil sa kanyang kakayahang manipulahin ang mana na isang bihirang kakayahan para sa mga beastman. Maaari rin siyang gumamit ng mahika na karaniwan na para lang sa mga halimaw.
Dahil sa interes ay tinanong ni Hajime ang babae kung ano pa ang kaya niya at sinabi nitong kaya niyang makita ang posibleng hinaharap, kaya matagal na siyang naghihintay sa pagdating ni Hajime at matapos ang kwento ay muli siyang nakiusap kay Hajime na tulungan ang kanyang tribo, ngunit tinanggihan siya nito at gumawa ng motorsiklo. Nang makita niyang hindi interesado si Hajime ay ibinunyag niya na nakita niya sa kanyang hinaharap na pupunta siya sa Great Tree sa Sea of Trees, kaya inalok niyang maging gabay nila at sa unay walang interes si Hajime pero sinabi ni Yu na maaari nilang gawing milk factory ang Rabbit Girl, kaya pumayag siya. Naglakbay sina Hajime at Yu at ang Rabbit Girl patungo sa tribo ng mga kuneho at tumulong sa pagtatanggol laban sa mga halimaw. Ginamit nila ang Rabbit Girl bilang bitag upang iligaw ang mga kalaban at matapos ang laban, hinarap nila ang mga Beastman at pinilit ang mga ito na tanggapin muli ang Rabbit Girl sa tribo bilang pasasalamat. Sa kabila ng pagtanggi sa kanya ay matyaga pa ring nag-alok si Shi na sumama kay Hajime at Yu sa kanilang paglalakbay, gayunpaman ay diretsahan siyang tinanggihan at sinasabing ayaw nilang isama ang isang window leaker sa kanilang grupo at sa kabila ng pagtanggi, ang buong nayon ay desperado ng lumakas at nakiusap kay Hajime na masanay sila. Sa mabigat na loob ay pumayag si Hajime at sinimulan ang pagsasanay, samantala ay nagsanay si Yu kasama si Shi hanggang sa wakas ay nagawa nitong makalanding ng isang suntok at tanda ng kaunting progreso. Kinalaunan ay tinanong ni Hajime si Yu tungkol sa pagunlad ni Shi. Inamin ni Yu na si Shi ay nakakabaliw ang lakas at nang muli siyang magmakaawa na sumama sa kanila. Inamin ni Shi na mahal niya si Hajime at bago pa makapagsimula ng gulo si Yu at si Shi ay dumating ang ibang rabbit men, na nagulat na naubos na nila ang natitirang mga halimaw sa paligid. Tagumpay nilang natapos ang kanilang transformation bilang mga bloodthirsty gym brothers, sa ligtas na kalagayan ng nayon ay ginabayan ng mga beastmen sina Hajime, Yu at Shi patungo sa Great Tree at doon nila natagpuan ang isang bato na may disenyo na kahawig ng Orcus Labyrinth. Inilagay nila ang singsing ni Oscar at isang mensahe ang lumitaw na nagsasabing ang pinto ay magbubukas lamang sa mga may hawak ng apat na simbolo, ang kapangyarihan ng regeneration at isang beacon na nabuo ng pagkakaisa at dahil hindi mabuksan ang pinto, nagpasya si Hajime na linisin muna ang natitirang apat na labyrinth bago bumalik. Nagpaalam sila sa mga taga-nayon ngunit nanatili si Shi na naalala ang hula ng kanyang ina na makikilala niya ang iba pang katulad niya. Determinado si Shi na sumama at pinapaalala niya kay Yu ang kanilang kasunduan at sa mabigat na loob, hiniling ni Yu kay Hajime na hayaan si Shi na sumama. Ngayon ay kasama si Shi sa kanilang grupo at sinimulan nina Hajime at Yu na hanapin ang pasukan sa labyrinth sa Ryan Gorge, samantala ay desperado na maghanap ng lugar si Shi upang makapagbawas at aksidenteng natuklasan ang pasukan at nang sumama sina Hajime at Yu, isang kakaibang tinig ang umalangaw sa mga pader na tinatanggap sila sa Mildy Risen's Labyrinth. Sa tuwa ay nagsimulang magtingin-tingin si Shi ngunit agad siyang natrap sa likod ng isang pinto, habang hinahanap siya nina Hajime at Yu at narinig nila ang tinig ni Mildy na nangaasar at sinasabing sila'y kasing kapal ng carpet sa Buckingham Palace. Sa galit ay kinuha ni Shi ang isang martilyo na gawa ni Hajime at binasag ang mga tabletang bato na ginagamit ni Mildy upang makipag-usap. Gayunpaman sa kabila ng pagkawasak ng mga tablet ay patuloy pa rin ang boses ni Mildy. Ipinaliwanag na ang mga tablet ay automatikong nagre-regenerate pagkatapos ng ilang oras at dahil sa inis ngunit determinado, nagpatuloy ang grupo sa labyrinth at sa kanilang paglalakbay ay biglang gumugulong ang isang malaking bato papunta sa kanila. Agad na sinubukan ni Yu na gumamit ng projectile magic ngunit nabigo dahil may spell na pumipigil sa ilang mahika sa labyrinth. Sa galit ay inactivate ni Hajime ang kanyang panloob na mentally disturbed American teenager at pinaputukan ang bato. Ngunit sa pagkagulat ng lahat ay mas maraming bato ang dumating, walang pag-alinlangan ay tumalon si Shi sa aksyon at pinagsasagasa ang mga bato gamit ang kanyang martilyo. Sa wakas ay pinatunayan niya kay Hajime na hindi lang siya isang pares ng otters subalit kaya rin niyang ipagtanggol ang sarili sa laban. Sa kanilang patuloy na paglalakbay ay maraming bitag ang kanilang nadaanan na inilagay ni Mildy, habang magaling na pinoprotektahan ni Hajime ang sarili at si Yu mula sa mga bitag, hinayaan niya si Shi na dumipensa para sa sarili. Habang nahihirapan si Shi lalo siyang naiinis sa walang tigil na hamon at nararamdaman ni Mildy ang pagkadismaya ni Shi at nagpasya siyang inisin pa ito sa pamamagitan ng pagsaboy ng baby gravy sa mukha niya. Na lalo lamang niyang ikinagalit at sa kanilang patuloy na paglalakbay ay napagtanto nilang pinaikot-ikot lamang sila at bumalik sa simula.
Samantala ang mga NPC na natakot magpatuloy matapos ang di umano'y pagkamatay ni Hajime ay nagtipon-tipon para sa isang tea party at sa kalagitnaan ng tahimik na usapan ay biglang tumayo si Yuka, na may bagong determinasyon at sinabi niyang pagod na siyang maging side character at ipinahayag ang kanyang desisyong tumulong kay Ao sa mga bukirin, upang makapag-ambag ng mas makabuluhan. Isang lalaki ang tumutol sa kanyang desisyon at sinasabing sobrang delikado nito, ngunit mabilis na pinutol ni Yuka ang pagtutol ng lalaki at iginiit na hindi na niya maiintindihan dahil isa lang siyang residente ng Ohio, samantala sa labyrinth ay dumating sina Hajime at ang kanyang harem sa isang engranding silid. Inakala nilang ito na ang huling hamon kaya naghanda sila para sa laban at biglang nabuhay ang isang grupo ng mga nakakatakot na nakasuot ng armor at handa na silang labanan, nang magdalawang isip si Shi na lumaban at sinubukan nina Hajime at Yu na palakasin ang loob niya. Sinabi nilang mas pipiliin siya ni Bugs Bunny kaysa kay Lola at dahil sa papuri ay nakuha ni Shi ang bagong determinasyon at buong tapang na umatake gamit ang kanyang martilyo. Sa tulong ni Shi na nagbukas ng daan sina Hajime at Yu ay tumakbo patungo sa pintuan na nagdadala sa susunod na hamon. Tinawag nila si Shi upang sumunod at sama-sama silang tumalon sa isang lumulutang na cube, at ito ang tanging daan pasulong kaso pagkababa nila sa cube ay sinalubong sila ng final boss na si Mildy mismo. Ngayon ay nakasuot ng isang napakalaking grand armor. Naguluhan si Hajime at nagtanong kung bakit tinatawag ng armor ang sarili nitong Mildy at gayong ang tunay na Mildy ay tulad ng ibang laboratories at matagal ng patay, ang nilalang na nagsasabing siya si Mildy ay iginiit na siya ang tunay at tinanong si Hajime kung bakit niya nais ang kanyang sinaunang mahika. Walang pag-alinlangan at diretsa na sinabi ni Hajime na gusto niyang bumalik sa Earth upang mag-enjoy sa chicken wings at mga twink sa maid dresses. Sa narinig ay inasar siya ni Mildy at sinasabing mahilig siya sa kakaibang mga bagay na labis naman na kinagalit ni Hajime. Sa galit ay nagbigay siya ng senyales sa kanyang grupo upang simulan ang pag-atake. Sa kanilang pagsisikap na tamaan ang core ni Mildy ay gumanti ang Liberator sa pamamagitan ng pagbitaw ng napakaraming kahon na bumagsak sa kanila at sa kakaunti nilang opsyon, nagkubli ang mga babae kay Hajime habang gumawa siya ng matapang na pagtakas. Samantala ay nakahanap ng paraan si Yu na makapunta sa likod ni Mildy at sinimulan siyang hiwain, ngunit tumawa lamang si Mildy at ibinunyag na ang kanyang armor ay kayang mag-regenerate. Hindi pinaghinaan ng loob at tumutok si Hajime sa pagpapabagsak ng armor habang ginamit ni Yu ang spell na Freeze Coffin upang gawing hindi makagalaw ang armor. Ikinakabit ni Hajime ang isang pin sa armor at gamit ang buong lakas ni Shi ay pinukpok niya ito ng kanyang martilyo, dahilan upang magkapira-piraso ang armor. Na-impress sa progreso ni Shi at pabiro na sinabi ni Yu na yumukod ito para bigyan ng celebratory rub, ngunit biglang inaantala sila ni Mildy at gamit ang natitirang enerhiya upang bigyan sila ng babala tungkol sa mas mabibigat na kalaban na kanilang haharapin, sinabi niya kay Hajime na kailangan niyang maging isang god killer kung nais niyang makauwi. Sa susunod na silid ay nakatagpo nila ang isa pang katawan ni Mildy na nagbigay sa kanila ng Gravitech Magic at Singsing, ipinaliwanag nito na tanging si Yu at sa tamang pagsasanay ang makakagamit nito ng epektibo at sa hinala na may mas maraming artifacts at sinubukan ni Hajime na kuhanin ang lahat ng kayamanan ni Mildy, ngunit bago pa niya magawa ito ginamit ni Mildy ang natitirang lakas upang itapon ang mga kayamanan at mawala ito sa kanila. Habang nagpupumilit silang makaligtas ay napansin ni Shi ang isang lumulutang na isda at nawalan siya ng malay. Nang makalabas sila ay sinubukan na buhayin ni Hajime si Shi gamit ang CPR, ngunit sinubukan ng bunny girl na gumawa ng first-degree murder gamit ang kanyang dila. Pagkatapos ay nagtungo ang trio sa isang inn at humiling si Hajime ng isang kwarto para sa kanilang tatlo kaso iminungkahi ni Yu na kumuha ng hiwalay na kwarto si Shi upang magkaroon sila ng privacy ni Hajime. Nagprotesta si Shi at sinabi kay Hajime na ipapakita niya kung paano niya kayang kumapit na parang espesyal na bata na hawak ang alaga nito. Kinaumagahan ay nakilala nila si Chang ang pinuno ng isang adventurer guild na naghahanap sa kanila upang humingi ng tulong para sa isang misyon. Sa kabila ng pangyayari na pakiusap ni Chang ay tumangging makinig si Hajime na gayunpaman ay patuloy na nakiusap si Chang at ipinaliwanag na nawawala ang anak ni Count Sita na si Will, kasama ang kanyang grupo ng mga adventurer at kailangang iligtas. Bagamat nag-atubili ay pumayag si Hajime nang ialok ni Chang ang kanyang suporta sa anumang problema nila sa hinaharap, kasama ang kondisyon na gagawa ng status plates para sa kanila at tutugunan ang kanilang mga kahilingan at pumayag si Hajime,
Papunta sila sa kabundukan ngunit nagplano muna silang huminto sa bayan ng upang kumuha ng bigas. Samantala sa na pinangunahan ni Ao ang farming team at kasama si Yuka at iba pang mga hero rejects upang magtanim ng palay at habang nagpapahinga at kumakain, nabahala si Ao sa pagkawala ni Shimizu na nawawala na ng 1 linggo. Sinabi ng tagapamahala ng inn na iyon na ang kanilang huling pagkain dahil may kaguluhan sa bundok, kasabay nito ay dumating sina Hajime, Yu at Shi at umupo sa isang mesa at nakilala ni Ao si Hajime at agad na lumapit upang kumpirmahin na siya talaga ito. Agad siyang nagtanong kung bakit mukhang mogre si Hajime, ngunit patuloy na iniiwasan ni Hajime ang mga tanong ni Ao, na nagpagalit sa isang malapit na knight at galit na lumapit ito na inakusahan si Hajime ng kawalang galang at sinubukan na mainsulto si Shi. Agad namang sumagot si Yu at sinabing ang knight ay may millimeter Peter at dahil dito ay lalong nagalit ang walang kwentang white knight at sinubukan na saktan si Yu, ngunit siya naman ang hinarap ng pagkagalit ni Hajime at matapos mabilisan na tapusin ang kanilang pagkain ay binalaan ni Hajime ang lahat na huwag siyang harangan kung ayaw nilang harapin ang kanyang galit. Kasama sina Yu at Shi ay umalis siya habang si Ao ay nagpa siyang huwag sumuko sa kanyang pagsubok na makuha ang sagot mula kay Hajime. Kinalaunan ay binisita ni Hajime si Ao at ipinaliwanag kung bakit hindi siya bumabalik kasama nito at isinalaysay niya ang mga sinaunang digmaan sa pagitan ng tao, demonyo at mga beastman na sinulsalan ng isang Diyos. Sinubukan ng mga laboratories na pigilan ang Diyos ngunit nabigo sila at ang Diyos ay gumamit ng panlilinlang sa mga tao at sinasabing ang mga laboratories ay nais mag-imbento ng mga taong nagpapanggap bilang hayop na dahilan upang tawagin silang Mavericks. Ipinaliwanag ni Hajime na ang mga labyrinth ay nilikha upang bigyan ng kapangyarihan ang mga makakalampas dito, upang talunin ang masamang Diyos at gayunpaman ay inamin ni Hajime na wala siyang balak harapin ang Diyos, ang tanging layunin niya ay makumplito ang mga labyrinth upang makahanap ng paraan pauwi. Bago siya umalis ay binalaan niya si Ao na may estudyanteng sinadyang barilin siya at pinaalalahanan siyang babalaan sina Cory at iba pa na mag-ingat. Kinagabihan ay habang naghahanda sina Hajime at ang kanyang grupo na umalis, natagpuan nila si Ao at ang iba pang mga estudyante na humaharang sa kanilang daan. Pinipilit ng mga ito na isama sila ni Hajime at matapos makipagkasundo kay Ao na aalis ito kapag nakuha na ang impormasyong kailangan niya, lumikha si Hajime ng kotse para sa kanilang paglalakbay at nagsimula silang magtungo sa kanilang susunod na destinasyon. Sa kabundukan ay gumamit si Hajime ng mga transmuted drones na konektado sa kanyang Jewel Eye upang hanapin ang mga nawawalang adventurer at sa gitna ng kanilang misyon, napadpad sila sa isang lugar na lubos na nawasak ng isang nilalang ay lumapit si Yu upang magsiyasat. Sinabi kay Hajime na ang may gawa ng ganitong pagkawasak ay isang nilalang na may 4 na paa. Habang inieskan ang lugar ay natagpuan ni Hajime ang nag-iisang nakaligtas at si Will at ito ang anak ng isang nobleman. Pagkatapos magpakilala ay isinalaysay ni Will kung paano minasacre ng isang dragon ang kanyang mga kasama, habang sinasabi ni Will ang kanyang pagkakasala bilang nag-iisang nakaligtas. Galit na hinawakan siya ni Hajime sa kwelyo at sinabing kailangan lang niya ng isang babae na may thunder thighs na maaaring umupo sa mukha niya tulad ng IKEA chair upang mawala ang kanyang depresyon. Sa ganitong paraan ay gumaling na si Will at humawak kay Ao habang papauwi ang grupo. Biglang umatake ang isang malaking itim na dragon dahilan upang agad na maghanda sa labanan ang grupo ni Hajime at ang mga hero rejects. Sa tulong ni Shi ay nagawa ni Hajime na pabagsakin ang dragon at hindi alintana ang laki nito. Ipinasok ni Hajime ang kanyang espada sa Cave of Mystery ng dragon na naging dahilan upang sumigaw ito sa sakit. Laking gulat ng lahat nang ang sigaw ng dragon ay naging tunog ng kasiyahan at ibinunyag nito na siya ay isang babaeng dragon na may kakayahang maging tao. Ipinaliwanag ng dragon na siya ay nasa ilalim ng spell ng isang nakatalukbong na lalaki, na pumilit sa kanya na tutugisin si Will at ang kanyang mga kasama. Bilang pagsisisi ay inalok ng dragon ang kanyang tulong upang labanan ang responsable sa pag-atake. Matapos alisin ni Hajime ang espada mula sa chocolate starfish ng dragon ay nag-transform ito sa isang magandang babae na nagngangalang Tio. Ang mas maganda ay mas kakaiba at inamin ni Tio na mas maganda ang espada kaysa sa pipino. Nang tiningnan siya ng lahat ng may takot at ipinaliwanag ni Tio na anumang bagay ay maaaring maging female happy device kung sapat ang tapang. Kinalaunan ay sinabi ni Tio na ang nakatalukbong na lalaki ay nagpaplanong umatake sa isang kalapit na bayan ng mga magsasaka gamit ang kanyang hukbo ng mga halimaw at bilang pinakamalakas na tao sa grupo, lahat ay tumingin kay Hajime na umaasang siya ang magligtas sa kanila.
Ngunit simpleng itinanggi ni Hajime ang kahilingan at hindi interesado sa anumang bagay na higit sa kanyang misyon. Kinuha niya si Will na tulad ng napagkasundoan at naghanda na para umalis at iniwan ang iba upang magdesisyon kung ano ang gagawin nila sa susunod. Pagbalik nila sa kabihasnan ay nakiusap si Ao kay Hajime na tumulong sa paglaban sa paparating na hukbo ng mga halimaw. Sa ayaw at sa gusto ay pumayag si Hajime na tulungan ang mga tao sa bayan sa paghahanda at paglikas bago harapin ang banta. Habang hinihintay ang mga halimaw ay lumapit si Yuka kay Hajime upang pasalamatan siya sa pagprotekta sa kanya sa labyrinth, ngunit itinanggi ito ni Hajime at sinasabing nagkataon lang at binalaan siya na huwag mamatay at habang papaalis si Yuka ay lumapit naman si Tio, nag-aalok na sumama kay Hajime sa kanyang paglalakbay. Diretsahan itong tinanggihan ni Hajime ngunit mas lalo lang itong na-excite si Tio at nangangakong patutunayan ang sarili sa darating na laban. Nang dumating na ang hukbo ng mga halimaw ay pinangunahan ni Hajime ang mga tao sa bayan, sinigurado sa kanila na hindi sila matatalo dahil siya ay tinawag ng Goddess of Plenty. Sa audience ay nanlaki ang mata ni Ao sa kanyang sinasabi ngunit naniwala naman ang mga tao dahil desperado sila, habang nagsisimula ang laban at pinaulanan ni Hajime at Shi ng kanilang mga sandata ang mga halimaw, habang sina Yu at Tio ay nagcast ng malalakas na spells na nagpabagsak sa malaking bahagi ng kaaway. Sa kabila ng kanilang pagsisikap ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake ng mga halimaw dahil sa kanilang napakaraming bilang. Nang maubos ang lakas ni Tio ay bumagsak siya habang nabasag ang kanyang magic ring. Si Hajime naman ay nauubusan na rin ng bala at determinado na tapusin ang laban at sumugod sina Hajime at Shi sa gitna ng mga halimaw. Winasak ang lahat sa kanilang daraanan hanggang sa harapin nila ang nakatalukbong na lalaking nasa likod ng pag-atake. Bago makatakas ang lalaki ay nagawa ni Hajime na hulihin siya at dalhin pabalik sa bayan at sa kanilang pagbalik, nagulat si Ao nang makilala ang lalaki na si Shimizu na isa sa kanyang mga estudyante. Ibinunyag ni Shimizu na baluktot ang pagnanasa sa pagkilala na nakipagkasundo siya sa mga demonyo upang alisin si Ao. Iniisip na pupurihin siya ng mga demonyo sa pagpatay sa Goddess of Plenty. Habang sinusubukan na kumbansihin ni Ao si Shimizu ay bigla nitong hinawakan siya at tinutukan ng laso ng halimaw, nagbabanta na papatayin siya kung hindi ibibigay ni Hajime ang kanyang mga sandata at tumanggi si Hajime ngunit isang hindi kilalang nilalang ang biglang umatake, na nagbunsod sa sugat kay Ao. Habang sugatan ay hiniling ni Ao kay Hajime na unahin siyang iligtas at sa desperasyon ay hinalikan ni Hajime si Ao upang maipasa ang holy water sa kanya na nagpapaalala kay Hajime kung bakit old is gold, nang masigurong ligtas na si Ao at mabilis itong pumunta kay Shimizu na malapit nang mamatay sa kanyang mga sugat. Nakiusap si Ao kay Hajime na bigyan si Shimizu ng gamot at iniisip na maaari pa siyang magbago, ngunit malamig na tinapos ni Hajime ang buhay ni Shimizu gamit ang 2 bala. Sinasabing hindi siya nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Habang papalayo ay tinanong ni Will si Hajime kung bakit pinatay niya si Shimizu kahit na malapit na itong mamatay. Malungkot na ipinaliwanag ni Shi na kinuha ni Hajime ang bigat ng desisyon upang protektahan si Ao, pinahintulutan siyang manatiling mabuting guro tulad ng dati. Iniwan nila ang bayan na ngayon ay maaalala sila bilang mga bayani at gusto man nila o hindi at sa kanilang pagbalik sa foreign. Kasama ang bago nilang kasamang si Tio na nagpasya sina Hajime at Shi na mag-date para magpahinga, pumunta sila sa aquarium ng lungsod upang humanga sa mga kakaibang marine life. Samantala si Tio at Yu ay nagkaroon ng oras na maglibot sa mga kalye ng foreign at habang naglalakad sina Hajime at Shi sa aquarium, nakita nila ang isang gigachad-fish na pinangalan ng layman na mabilis na nagka-bonding sa kanila. Tinulungan nila itong makabalik sa dagat at isiniwalat ng isda na may isang batang sirena na dinukot. Kinalaunan habang naglalakad sa mga kalye ay naramdaman ni Hajime ang presensya ng isang beastman na nagmumula sa sistema ng imburnal na kasama si Shi. Bumababa sila at natuklasan ang isang batang sirena na nagngangalang Mayo. Sa kabila ng kanyang karaniwang matigas na disposisyon at lumalambot ang puso ni Hajime sa pag-aalaga sa batang sirena, matapos itong linisin at pakainin ay iniwan niya si Mayo sa pangangalaga ng Town's Watch at bagamat umiiyak ang bata, ilang segundo matapos iwan si Mayo sa pangangalaga ng guardhouse ay biglang sumabog ang lugar. Pagdating ni Hajime at Shi ay natagpuan nila ang isang mensahe, kung gusto nilang iligtas si Mayo mula kay Drake ay kailangang ibigay nila ang Busty Bunny Girl at determinado si Hajime na iligtas si Mayo nang hindi isasakripisyo ang kaligtasan ni Shi. Agad siyang nagsimula ng paghahanap sa mga slaver na kasama sina Shi, Tio at Yu bilang suporta.
Matapos ang walang tigil na habulan na tunton nila ang tagwan ng mga slaver, walang awa ay pinatay ni Hajime ang leader at pinalaya si Mayu mula sa mga bihag at bilang huling babala ay winasak ni Hajime ang buong hideout, na hindi na binigyan ng pagkakataon ang mga kriminal na magbayad para sa kanilang kasalanan. Pagbalik nila agad na umusbong ang maternal instincts ng grupo nang marinig nilang tinawag ni Mayo si Hajime na Papa. Ang mga babae ay sabay-sabay na nagsabi kay Hajime na panahon na para punuin ang kanilang mga oven ng kanyang baby butter. Napagtanto ni Hajime ang kanyang sitwasyon at nagpanik na sinasabing hindi pa handa si Octopus Prime niya para sa ganitong hamon. Sa bayan kung saan unang nasummon sina Hajime at ang kanyang mga kaklase, napaisip siya tungkol sa mapait na nakaraan habang bumibisita sa Adventurers Guild at hindi inaasahan. Muli niyang nakatagpo ang dating kaklase na si Endo na nasa estado ng matinding pagkabalisa. Nagmamakaawa si Endo na tulungan ni Hajime na iligtas ang kanilang mga dating kaklase mula sa isang demonyong nagngangalang Katulak, gayunpaman dahil sa sama ng loob mula sa pagtataksil ng kanyang mga dating kaklase, diretsahang ipinakita ni Hajime ang kanyang pagkamuhi. Samantala sa loob ng labyrinth ay inatake ang grupo ni Cookie ni Katula at ng kanyang hukbo ng mga halimaw. Sa kabila ng alok ni Katula na sumali sila sa mga demonyo at tumanggi ang grupo at pinaninindigan ang kanilang noble ideals, subalit habang tumatagal ang labanan, napagtanto ni Cookie at ng iba pa na ang marangal na desisyon ay madalas nagreresulta sa mas malaking sakripisyo. Habang nag-aalala si Endo at hinihintay ang sagot ni Hajime na hindi sinasadyang napaiyak ni Endo si Mayo, na ikinagalit ni Hajime dahil sa niyakap na kasi ni Hajime ang papel ng pagiging isang ama para kay Mayo. Sa labyrinth naman ay matapos na sugatan ang isang kaklase iminungkahi ni Desk na sumanib na sila sa mga demonyo. Ngunit nanatiling matatag si Cookie hanggang sa nakita niyang bumagsak ang kanilang leader na si Captain at sa galit, sumugod si Cookie kay Katula ngunit nag-atubili siyang umatake nang mapansin ang locket na suot nito, na naglalaman ng larawan ng kasintahan nito. Sinamantala ni Katula ang kanyang pagdadalawang isip at sinaktan si Cookie, dahilan upang ito'y malubhang nasugatan at habang nasa bingit ng kamatayan sina Shizuko at Cory, biglang dumating si Hajime na pinagpapatay ang mga halimaw at niligtas ang mga babae sa tamang oras. Habang nagulat ang mga bayani sa pagdating ni Hajime at inutusan niya ang kanyang grupo na protektahan ang mga kaklase habang hinarap niya ang demonyo, humarap kay Katula at sinabi ni Hajime na dapat na itong tumakbo kung hindi ang tunog ng kanyang pagbagsak ay magiging parang paputok sa piyesta. Nagalit si Katula sa kawalang galang ni Hajime at sinabing pumasok siya sa impyerno. Hindi natinag ay idineklara ni Hajime na kaaway niya ang demonyo at kumuha siya ng halimaw mula sa kung saan at itinapon ito sa buong silid, saka pinaulanan ng bala ang mga halimaw ni Katula. Tumalon si Hajime sa ere at naghagis ng mga granada at pinaulanan ng gunfire ang mga halimaw. Agad na nilipol ang mga ito at biglang umatake ang isang higanteng ninja turtle na nagbibitaw ng isang makapangyarihang enerhiya. Ngunit ginamit ni Hajime ang kanyang kalasag upang ibalik ang atake sa demonyo na napagtanto na humarap siya sa Diablo mismo. Habang patuloy sa kanyang mabagsik na pag-atake at doon ay tinanong ni Cookie si Endo kung sino ang badass na iyon, sinabi ni Endo na si Hajime iyon at samantala ay naalala ni Desk na siya ang bumaril kay Hajime gamit ang rogue attack at napaihi ito sa takot. Habang ang mga halimaw ay umatake sa mga estudyante ay ginamit ni Yu ang spell na Dark Firmament upang ipasok ang mga halimaw sa isang madilim na bola na kasing laki ng Uranus. Nakisali si Shi sa laban at binasag ang mga halimaw hanggang maging alikabok. Sunod ay pinuksa ni Tio ang kanyang bahagi ng mga halimaw na dahilan upang magpadala ng Voldemort Snake at si Katula kay Shizuko at Cory. Ngunit itinapon ni Hajime kay Shizuko ang isang espada na ginamit niya upang gawing sushi ang ahas. Nagbibitaw ng kanyang ultimate move si Katula na isang madilim na ulap na nakadirekta kay Hajime. Nang akala ng lahat ay napunta na si Hajime sa impyerno ay lumabas siya ng walang gasgas, tinanong niya ang demonyo tungkol sa pinagmulan ng kanyang kapangyarihan, pinaghihinalaang may ibang nakakuha ng sinaunang mahika mula sa isang labyrinth at ibinigay ito kay Katula. Gayunpaman ay tumanggi si Katula na ibunyag ang kanyang mga sikreto at sinabing ang kanyang kasintahan ang magpapabagsak kay Hajime. Sa tugon ay sinabi ni Hajime na kakainin na lang niya ang kasintahan nito na sa katinaas ang kanyang baril. Si Cookie na parang basang medyas ay nakiusap kay Hajime na patawarin si Katula kaso walang pag-alinlangan at tinapos ito ni Hajime. Dahil dito ay napaihi si Hiyama sa takot at matapos ang laban na iniulat ni Shi na nagamot na niya si Captain Meld,
habang si Yu ay agad na tumakbo kay Hajime na nag-aalok na bigyan si Mayo ng kapatid. Ngunit agad na sumimangot si Shi at sinabing tignan muna ang sitwasyon. Si Cory sa kabilang banda ay nagpasalamat kay Hajime sa pagsasagip sa kanila at humingi ng paumanhin dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako. Niyakap niya si Hajime na ikinagalit ni Yu at Shi at habang umaalis sila sa labyrinth ay tinanong ni Cookie si Hajime kung bakit niya tinapos ang buhay ni Katola. Sinagot siya ni Hajime na hindi siya katulad ng mahihinang tulad ni Cookie na inaako niya ang kanyang mga tungkulin. Ipinaliwanag niya na tinulungan niya sila dahil kay Cory na nagdulot ng matalim na tingin mula kay Yu. Sa ibabaw ng lupa ay inamin ni Cory ang kanyang pagmamahal kay Hajime at ang kagustuhang manatili sa tabi nito kahit bilang isang side chick. Hiniling ni Yu kay Hajime na hayaan si Cory sumama para maturuan niya ito ng leksyon, ngunit tinanggap ni Cory ang hamon na iniisip na kaya niyang agawin si Hajime mula sa isang hindi man lang abot sa taas ng stand. Kinabukasan matapos ang kanilang paghahanda ay nagpaalam si Cory at sumama sa lumalaking grupo ni Hajime. Samantala sa Hell Kingdom ay nababahala si Prinsesa Liliana dahil sa pagkakaantala ng pagbabalik ng mga bayani. Nang marinig niyang nakabalik na sila ay agad siyang tumakbo upang salubungin sila. Nagdaos ang palasyo ng isang munting salo-salo para sa pagbabalik ng mga bayani. Sa kasiyahan ay mababa ang espiritu ni Cookie dahil sa pagkabigo niyang mapalapit kay Cory at nag-aalala si Shizuko, kaya iminungkahi kay Liliana na maaaring kailangan niyang magbigay ng suporta kay Cookie upang mapasaya ito, samantala si Hajime at ang kanyang grupo ay nagtungo sa Grand Desert. Sa loob ng kanilang sasakyan ay tinawag ni Cory si Hajime na daddy na kinagalit nito at sinabing tanging si Mayo lang ang maaaring tumawag sa kanya ng ganoon. Habang naglalakbay ay nagtalo sina Yu at Cory kung sino ang mas nakakakilala kay Hajime. Hinamon ni Cory si Yu na pangalanan ang tatlong paboritong anime ni Hajime, ngunit mabilis na tumugon ang vampira na hindi niya kailangang malaman ang ganoong impormasyon dahil tinawag siya ni Hajime na throat goat. Bago pa lumalim ang usapan ay napansin ni Tio ang paparating na panganib at binalaan si Hajime tungkol sa mga higanteng sandworms. Agad na nagmaneho si Hajime ng parang lasing upang iwasan ang panganib at sa kabila ng mga senyales ng mga babae, nakatuon lamang si Hajime sa mga sandworms mula sa Uranus at ginamit niya ang mga sandata ng kanilang sasakyan upang durugan ang mga sandworms sa kawalan. Matapos ang laban ay nakita nila ang isang lalaking walang malay sa disyerto. Bilang isang healer ay nilapitan ni Cory ang lalaki at napagtanto na ang kanyang kondisyon ay sanhi ng labis na mana sa kanyang sistema. Ginamit ni Cory ang kanyang mahika upang pagalingin ang lalaki at nagpakilala ang lalaki bilang si Biz na anak ng duke ng Enkaji. Ipinaliwanag niya na ang supply ng tubig sa kanilang lugar ay nasira na nagdulot ng nakamamatay na pagtaas ng mana sa kanilang mga tao. Nang mapansin ang mga status plate ni Hajime at ng kanyang grupo at nakiusap si Biz na tulungan silang iligtas ang Enkaji, bilang isang ama ay naramdaman ni Hajime ang obligasyon na gumawa ng mabuti kaya tinanggap niya ang trabaho. Pagdating sa Enkaji ay mabilis na nagtayo ang grupo ni Hajime ng pansamantalang reserba na tubig. Ginamit ni Yu ang kanyang malalakas na spells upang asikasuhin ang mabibigat na trabaho. Nang maubos ang kanyang lakas ay tumakbo siya kay Hajime at uminom ng kanyang dugo na nauwi sa isang lip-smacking session. Matapos masolusyonan ang problema sa tubig ay tinutukan ni Hajime ang paglilinis ng kontaminado na oasis ng Enkaji gamit ang kanyang jewel eye. Natuklasan niya ang isang halimaw na nagtatago sa tubig at agad itong pinatay gamit ang kanyang baril. Habang nangangailangan pa rin ng healer ang mga tao sa Enkaji na nagdesisyon si Cory na manatili upang alagaan sila, iniwan si Mayo sa kanyang pangangalaga at samantala, sina Hajime, Shi, Yu at Tio ay nagtungo sa Grand Volcano upang hanapin ang lunas para sa Enkaji. Nagsimula ang tunay na pagsubok habang sumuong sila sa labyrinth na isang literal na impyerno na puno ng mga kama ng lava at mga halimaw na gawa sa apoy. Hinarap nila ang isang hukbo ng mga ahas at sa una ay inakala nilang magiging madali ito, ngunit ang matinding init at sobrang dami ng mga halimaw ay nagpatunay na hindi ito isang simpleng laban. Napagtanto ni Hajime na dinisenyo ng mga liberal ang bawat labyrinth upang ihanda ang mga makakalampas dito para sa digmaan laban sa mga Diyos. Hindi sila natinag at nagtipon ng lakas ang grupo at pinagpapatay ang hukbo ng mga ahas subalit nang akala nilang hawak na nila ang laban, nalinlang sila ng isang misteryosong liwanag. Nang bumaba ang alikabok ay nakita ni Yu si Hajime sa kritikal na kalagayan. Bago siya makagawa ng aksyon ay bigla silang inatake ng Demon Commander na si Fred.
na idineklarang si Hajime ay banta sa sangkatauhan at habang binabawi ni Hajime ang malay ay tinanong niya si Fred kung anong uri ng mental illness ang nagdala sa kanya upang gawing pula ang kanyang buhok. Sa galit ay ipinakita ni Fred ang power of gods na nakuha niya mula sa isang labyrinth at sa gitna ng laban, nabaligtad ni Hajime ang laban gamit ang tulong ni Tio na ginamit ang kanyang huling lakas para protektahan ang grupo, handang harapin ang sariling kapalaran. Ibinunyag ni Tio na ang mga Dragonborn ay kailangang manatiling nakatago dahil itinuturing na silang mga kaaway ng mga Diyos, lalabas lamang sila kapag natagpuan nila ang kanilang karapat-dapat na layunin at sa wakas, natagpuan ni Tio ang kanyang layunin na iligtas ang kanyang master. Sa determinasyon ay nag-transform siya sa isang makapangyarihang dragon at pinakawalan ang kanyang mahika laban kay Frey at sa kanyang mga halimaw, binago ang takbo ng laban at matapos masaksihan ang mahalagang papel na ginampanan ni Tio, nagpa siya si Frey na umatras. Ngunit bago ito umalis ay sinira niya ang isang batong nagpapanatili sa mga bulkan ng Grun na hindi sumasabog. Sa nalalapit na pagputok ng mga bulkan ay inutusan ni Hajime si Tio na lumipad palabas mag-isa upang mailigtas ang sarili at ang Enkaji at bago maghiwalay, sinabi ni Hajime kay Tio na alagaan sina Cory at Mayo at ipaalam na magkikita sila muli. Samantala sa Royal Palace ng Hell Kingdom ay ipinaalam ni Liliana kay Shizuko na nais ng hari na mas lalo pang palakasin si Cookie dahil sa patuloy na banta ng hukbo ng mga demonyo. Ibinunyag din niya na plano ng hari na ideklarang heretic si Hajime. Sa Enkaji ay muling nakikipagtagpo si Tio kina Cory at Mayo kung saan ginagamot ang kanyang mga sugat at pagkaraan ay nagising si Hajime sa tanawin ng bukas na dagat at sa isang flashback, ipinakita kung ano ang nangyari matapos ang pag-alis ni Tio mula sa Grand Volcanoes. Matapos makuha ang sinaunang mahika ng labyrinth na spatial magic at sumakay sila sa isang submarine na ginawa ni Hajime at gayunpaman, isang malakas na daloy ng lava ang humahatak sa kanila sa kailaliman ng lupa, subalit bilang Ultimate Edgelord ay muling nakaligtas si Hajime sa isa pang muntikang kamatayan. Sa kasalukuyan ay nagdiwang si Hajime sa pamamagitan ng pagtikim kay Yu at matapos ang kanilang masiglang selebrasyon, sinalubong sila ng isang grupo ng galit na mga merman na inakusahan siyang isang kidnapper, habang sinusubukang linisin ni Hajime ang kanyang pangalan at dumating sina Mayo, Cory at Tio at nagkaroon ng emosyonal na muling pagsasama sa gitna ng karagatan. Sama-sama na nagtungo sila sa lungsod ng Erison at ang bayan ni Mayo, at sa Erison ay muling pinagsama ni Hajime si Mayo sa kanyang ina na si Rinia at bilang pasasalamat, iminungkahi ng byudang mermaid na ipakita kay Hajime kung bakit mahina ang pull-out game ng yumaong asawa niya. Samantala sa Royal Palace ay nagkaroon ng pag-uusap sina Shizuko at ang kanilang guro na si Ao, na mukhang pagod at naguguluhan at ibinunyag ni Ao na opisyal nang idineklara ng simbahan na heretic si Hajime dahil sa pagtanggi nitong sumunod sa utos. Dagdag pa rito ay ibinahagi rin ni Ao ang nakakagambala na katotohanan tungkol sa Diyos at ang kanyang tunay na motibo, na ikinumpisal sa kanya ni Hajime noong kanilang nakaraang tagpo. Matapos linisin ang kanilang kampo at sinubukan ni Cory na hanapin si Hajime para sa isang masayang gabi, ngunit dahil mas madalas makakita si Hajime ng aksyon kaysa sa toilet seat at nagpa siyang magpalamig at magplano para sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran. Kinagabihan ay ginamit ni Hajime ang isang mahiwagang artifact mula sa Grand Volcano upang lumikha ng isang underground entrance sa karagatan na nagdala sa kanila sa mga lumubog na ruins ng Meloine, habang naglalakbay sa labyrinth at nakatagpo sila ng mga mababang antas ng halimaw na madaling napatumba ni Hajime at ng kanyang grupo. Sa sobrang kumpiyansa ay nagyayabang si Hajime tungkol sa pagiging sobrang dali ng laban, ngunit sa hindi inaasahan ay nagpadala ang Diyos ng isang purple jizz monster at bilang sagot sa kanyang kay-abangan, ang halimaw na ito ay mas malakas at walang malinaw na kahinaan kaya't napilitan ang grupo na umatras. Sa gitna ng kaguluhan ay nahihiwalay sina Yu, Shi at Tio mula kina Hajime at Cory at si Cory na matagal nang nakakaramdam ng pagkukulang sa sarili ay lalo pang na-demoralize habang magkasama sila ni Hajime, nahanap nila ang kanilang sarili sa isang ilusyon ng digmaan at nakikipaglaban sa mga multo na pirata. Matapos ang laban ay diretsyang kinumpronta ni Hajime si Cory tungkol sa kanyang pag-uugali, binanggit niya na si Yu ay palaging magkakaroon ng espesyal na lugar sa kanyang puso at kung pakiramdam ni Cory ay mahina siya dahil dito, maaaring pag-isipan niyang iwan siya. Samantala, sa palasyo si Ao ay dinukot ng isang mapanlinlang na madre na may masama na plano at sa labyrinth naman,
si Hajime at Cory ay nahatak sa isang ilusyon ng post-war celebration na kung saan masayang nagkakasama ang mga Beastman, tao at demonyo. Biglang lumitaw ang isang hari kasama ang kanyang escort na sa unay magalang ngunit biglang naging madilim ang disposisyon at iniutos ang pagpatay sa mga demonyo at Beastman sa ngalan ng Diyos. Nang matapos ang nakakagambalang ilusyon ay napansin ni Hajime ang takot ni Cory. Sa kabila nito ay pinilit ni Cory na magpakatatag at magpatuloy sa kanilang misyon at habang nagpapatuloy sina Hajime at Cory sa paggalugad ng labyrinth, biglang nahulog si Cory sa isang bitag na agad na tumakbo si Hajime upang tulungan siya at napansin ang kakaibang pagbabago sa kanyang kilos. Nang maghinala ay kinuha niya ang kanyang baril at nadiskubre na ang magic ammunition ay parang kryptonite para sa nilalang na sumasanib kay Cory. Walang pag-aatubili ay binaril niya ito at matapos mabawi ni Cory ang kontrol sa kanyang sarili, agad niyang ibinalik ang focus sa mas mahalagang bagay at ito ang pagsulong ng kanilang misyon. Inamin niya kay Hajime na dahil hindi niya narinig mula sa kanyang mga magulang na mahal siya at handa siyang tiisin ang sakit para lang makakuha ng kahit kaunting pagmamahal mula kay Hajime, sa bagong pag-unawa sa isa't isa, narating nila ang dulo ng labyrinth at muling nakasama sina Yu, Chi at Tio. Matapos makuha ang mahiwagang artifact mula sa sunken ruins, itinapon sila pabalik sa dagat gamit ang eviction magic at habang nasa daan ay inatake sila ng parehong purple monster. Sinabi ni Hajime sa kanyang grupo na kailangan niya ng oras upang patayin ito. Sa kabutihang palad ay dumating si Layman ang isda para magbigay ng oras kay Hajime, na agad na pinapaputok ang mga missile at winasak ang halimaw at pagkatapos ng kanilang pakikipagsapalaran ay bumalik ang grupo sa Erison. Dito ay nilabas ni Hajime ang kanyang pagod sa pamamagitan ng pagre-relax kasama si Yun na nauwi sa pagdiriwang. Nagtanong si Mayo kung bakit laging naka-birthday suit si Hajime sa paligid ni Yu. Sagot ni Hajime ay maiintindihan mo rin ito kapag matanda ka na at matapos ang almusal, sinamahan ng mga babae si Mayo sa tabing dagat para maglaro ng tagu-taguan. Sa awa ng merciful plot god ay nakasuot ang mga babae ng maseselang bikinis upang aliwin ang mga tagahanga. Gayunpaman si Hajime na iba ang pagkakabuo ay nag-iisa at iniisip kung paano niya sasabihin kay Mayo na iiwan niya ito. Habang nagmumuni-muni ay lumitaw si Rimia mula sa dagat at nagpasalamat kay Hajime sa pagbabalik ni Mayo. Pinapatahan niya si Hajime at sinabing sapat na ang nagawa niya at hindi niya kailangang mag-alala sa pag-iwan kay Mayo dahil nauunawaan na ng bata na malapit na silang magpaalam. Habang nag-uusap ay pabiro na sinabi ni Rimia na maaari niyang ibuhos ang lahat kay Rimia bago umalis, ngunit magalang na tumanggi si Hajime. Biglang tumakbo si Mayo patungo sa kanyang papa at iniabot ang bikini top ni Shi na naging dahilan upang magsimulang maglaro ang mga babae. Hinuhubad ang kanilang mga bikini at ibinabato kay Hajime na parang rapper at ang pamamaalam ay naging masakit ngunit puno ng pagmamahal, habang nangako si Hajime kay Mayo na dadalhin niya ito sa Japan balang araw. Samantala sa Hell Kingdom ay natuklasan ni Captain Meld ang isang misteryosong spell na nagtatakip sa isip ng hari at mga kabalyero. Samantala si Ao ay nakakulong ng isang misteryosong madre na malinaw na sumusunod sa utos ng kanyang masamang amo. Matapos sumulat ng liham para ipaalam kay Hajime ang sitwasyon, si Meld ay inaambus ni Hiyama na nakipagsabuatan sa kalaban at sa tulong ng isang aninong kasabwat at isang misteryosong babae na nagngangalang En, at nagtagumpay si Hiyama sa pagpatay kay Captain Meld. Samantala habang naglalakbay si Hajime at ang kanyang grupo ay nasalubong nila si Prinsesa Liliana, na ang caravan ay inatake ng mga bandido at sa kaunting pag-uudyok mula kay Cory ay dinaanan ni Hajime ang mga bandido gamit ang kanyang sasakyan, agad na tinapos ang mga ito. Lubos ang pasasalamat ni Liliana na nakasalubong niya ang grupo at sa una, hindi nakilala ni Hajime ang prinsesa na ikinainsulto nito kaso mabilis niya itong binaliwala dahil mas mahalagang usapin ang kailangang harapin. Ibinunyag ni Liliana kay Hajime at Cory na nasaksihan niya ang pagdukot kay Ao ng misteryosong madre at mula noon ay maingat na niyang iniiwasan ang simbahan. Matapos marinig ito ay nagpasya si Hajime na tulungan si Ao na mabahagi na rin ng pasasalamat dahil hindi siya isinumbong sa mga maharlika. Ang Divine Mountain kung saan ikinulong si Ao ay isa ring labyrinth at sa Divine Mountain, nakagapos si Ao ng mga restriction sa mahika na lubos na nag-aalala para sa kanyang mga estudyante. Habang kusang hinihimas ang kanyang mga labi ay naisip niya si Hajime, at sa di inaasahan at bigla siyang lumitaw na nagulat si Ao ngunit mabilis siyang nakabawi, nagpasalamat at humingi ng paumanhin para sa masakit na salitang sinabi niya matapos ang kamatayan ni Shimizu.
Bago pa sila makaalis sa kulungan ay natuklasan ng July ni Hajime ang paparating na mga hukbo ng demonyo na patungo sa Hell Kingdom. Sa gitna ng kanilang pagtakas ay inaambush si Hajime ng isang misteryosong babae na nagpakilala bilang Apostle of God, matapos iwan si Liliana sa kabisera ng Hell Kingdom at naghiwalay sina Yu at Shi upang harapin ang mga kinatawan ng hukbo ng demonyo. Si Shi ay humarap kay Mikey ang kasintahan ni Katola na kinamumuhian siya tulad ng pagkamuhi ng mga gamer sa pagligo. Nang mapansin ni Shi na tila personal ang galit ni Mikey na kinumpronte niya ito at ibinunyag ni Mikey na naghahanap siya ng paghihiganti dahil sa pagkamatay ni Katola. Ngunit hindi nagpapasindak si Shi sa kwento ng paghihiganti ni Mikey, gamit ang isang napakalaking kama na pinalabas niya ang bagyo ng sakit at tinapos ang laban ng hindi man lang pinapawisan, pinaalis niya si Mikey patungo sa kanyang kasintahan marahil sa impyerno. Samantala si Yu ay humarap kay Frey na mas handa ngayong pagkakataon kumpara sa kanilang nakaraang laban, gumamit si Frey ng mga abodes upang pigilan ang kidlat na mahika ni Yu na iniisip na tapos na ang laban, kaso malayo pa ito sa katotohanan at tinawag ni Yu ang isang pulutong ng mga espiritual na dragon na agad na nilipol ang karamihan sa mga tropa ni Frey. Hindi nagsayang ng oras si Frey at sinubukan na masibat si Yu gamit ang Uranus. Ngunit naglaho ang kanyang mapanlikhang ngiti nang makita niyang ngumiti si Yu habang pinapagaling ang sarili gamit ang isang restoration spell, bagamat duguan ay nabigla si Frey na gawa pa rin niyang makatakas salamat sa kanyang mga sundalo na bumili ng sapat na oras para sa kanya. Samantala sa Divine Mountain ay tuloy-tuloy ang mabangis na pag-atake ni Noin, ngunit walang kahirap-hirap na nakipagpalitan ng atake si Hajime at hawak-hawak si Ao sa kanyang mga bisig. Habang umiinit ang sitwasyon ay biglang dumating si Tio sa kanyang dragon form upang buhatin si Ao na hindi na kailangan pang dalhin ni Hajime ang kanyang land whale na guro. Habang sakay ni Tio ay sinabi ni Ao na nais niyang tumulong sa laban upang protektahan ang kanyang mga estudyante. Naiintindihan ni Tio ang kanyang hangarin na makabawi at pumayag na tulungan siya at sa kabila ng lakas na dulot ng kalooban ng Diyos, naging matatag si Hajime at nagmumula ang kanyang lakas sa kagustuhang makabalik sa Japan. Gamit ang kanyang napakalaking lightning mecha sword at pinuksa niya si Noint gamit ang isang fatal strike, na nagresulta sa pagbagsak ng apostol at nananatiling walang emosyon hanggang sa dulo. Pagkatapos ng laban ay muling nagtipon sina Hajime, Tio at Ao sa mga guho ng simbahan. Naguluhan sa pagkasira ng lugar, nalaman ni Hajime mula kay Tio na ginamit ni Ao ang kanyang mahika upang palakasin ang spell ni Tio, na naging dahilan ng pagbagsak ng simbahan at dahil sa bigat ng mga buhay na nawala ay bumigay si Ao at napaiyak. Nakita ni Hajime ang kanyang guro sa ganitong kalagayan at inalok siya ng kaunting aliw sa pamamagitan ng pagpapahawak sa kanyang mga abs. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang Buddhist bigtay sa gitna ng mga guho, hudyat na dapat silang sumunod. Naniniwala silang nalampasan na nila ang labyrinth ng Divine Mountain kaya't sinunod nila ito at sa wakas ay binuksan ang sinaunang mahika ng isa pang labyrinth at samantala sa kastilyo, si Shizuko at ang kanyang mga kaibigan ay hindi na malayang pumasok sa isang patibong na itinakda ng isa sa kanilang grupo. Habang walang awang pinapatay ang kanyang mga kaklase ay sinaksak si Shizuko ni Nia ang friendly maid at habang siya'y bumabagsak ay inihayag ng impostor na siya pala ang tunay na Among Us. Habang natunghayan ang pagbagsak ng kanyang mga kaklase, si Eri ay tumatawa ng parang baliw matapos malaman na ampon lang pala ang kanyang hot na kapatid. Matapos patayin ang kanyang mga kaklase ay nilapitan ni Eri si Cookie at sinuutan ito ng dog collar at sa kabila ng kanyang pagkalito, ibinuhos ni Eri ang lahat sa pamamagitan ng paghalik kay Cookie at sa matinding pagkasuklam, humingi ng paliwanag si Shizuko kung bakit siya nagtaksil. Ipinahayag ni Eri na matagal na niyang gusto si Cookie at ang kanyang obsesyon na gawing kanya lamang ito at ito ang nagtulak sa kanya upang sumama sa mga demonyo at dagdag pa. Ibinunyag ni Eri na ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang necromancer upang kontrolin ang buong royal court. Sa matinding galit ay sumigaw si Cookie na tumigil na ito at idineklarang hindi niya kailanman mapapatawad si Eri. Ngunit simpleng ngumiti si Eri na malambing na sumagot at alam kong mabait at maalaga ka kaya't bilang gantimpala. Ikaw ang una kong papatayin at bubuhayin bilang personal nitong pagkain. Habang nakikita si Eri na umaasta na parang Hello Kitty girl ay pabiro na sinabi ni Shizuko, mas mabuti pa ang therapy at vibrating massager kaysa sa kung anuman ang pinaggagawa nito at sa galit, tuluyang inamin ni Eri ang matagal na niyang pagkamuhi kay Shizuko at Cory. Habang papalapit si Eri upang bigyan ng fatal blow si Shizuko at biglang dumating sina Cory at Liliana,
Tamang-tama upang iligtas siya at di nagsayang ng oras si Cory at ginamit ang kanyang mahika upang pagalingin ang lahat at bigyan sila ng dagdag na lakas. Ngunit bago nila maramdaman ang tagumpay ay biglang sinaksak ni Hiyama si Cory sa dibdib gamit ang espada, sabay amin ang kanyang nararamdaman para sa kanya at sa pagkarinig ng nakakaantig na pagtatapat ni Hiyama, nanlalamig si Cory habang puot ang bumabalot sa kanyang katawan. Sa gitna ng kaguluhan ay sumabak sa laban sina Cookie at ang iba pa laban sa mga Undead Knights ni Eerie. Sa kasagsagan ng laban ay dumating ang Team Hajime ng tamang-tama at habang inasikaso ni Tio at Ao ang tila walang buhay na si Cory at ibinuhos ni Hajime ang kanyang galit kay Hiyama, binigyan ito ng brutal na pagbugbog. Nang siya'y humarap na kay Eerie ay biglang dumating si Frey at ang kanyang hukbo ng mga demonyo upang pigilan siya. Ngunit gamit ang bagong natutunang mahika at mabilis na nilipol ni Hajime ang buong puwersa ni Frey, ipinapakita kung gaano na siya kalayo sa kanyang narating. Samantala sa kanyang opisina ay binabasa ni Liliana ang ulat tungkol sa resulta ng pag-atake ng hukbo ng mga demonyo, na pag-alaman na pinatay ng misteryosong nilalang ang hari na nawawala na ngayon ng walang bakas, habang si Eerie ay tumakas kasama si Frey at ang kanyang mga tauhan matapos ang kanilang malaking kabiguan. Sa wakas ay ligtas na ang kabisera ng kaharian at ang natitirang mga bayani ay nagkaroon ng pagkakataong makapagpahinga, ngunit habang si Cookie ay nagdadalamati sa ideya na muling umalis si Hajime, biglang bumaba mula sa langit si Hajime kasama ang kanyang harem. Ramdam ang pagkabalisa ni Shizuko nang mapansin niyang wala si Cory at agad niyang binabahan ng tanong si Hajime, bagamat nerbyoso na sinigurado ni Hajime na maayos si Cory na idinagdag niya na medyo nagbago na ang itsura nito. Hindi nagtagal ang pagkalito dahil dumating si Cory na ngayon ay nasa katawan na ni Noin. Matapos ang isang taos-pusong muling pagkikita at ipinaliwanag ni Hajime na dahil nais ni Cory na makipagsabayan kay Yu na isang makalumang vampira, hinilipat nila ang kaluluwa niya sa inayos na katawan ni Noin gamit ang God's New Age magic. Paglaon ay isiniwalat ni Hajime na silang lahat ay nasummon sa mundong ito para lamang sa malupit na aliwan ni Ehit. Sa pagkabigla ay nagalit si Cookie at sumigaw kay Hajime at sinasabing dapat sinabi niya ito agad ngunit mabilis siyang pinatahimik ni Hajime, binanggit na hindi rin naman siya paniniwalaan ni Cookie kung sinabi niya ito noon. Habang kumakain ng hapunan ay inilatag ni Hajime ang kanyang plano na tuklasin ang isang bagong labyrinth, agad namang nagmakaawa ang kanyang mga kaklase na isama sila upang hindi sila mamatay at mag-reincarnate bilang vending machines matapos mag-isip ng mabuti. Pumayag si Hajime na tulungan sila.